Sana magustuhan nyo itong aking kwento. Hango sa kwento ni Vile Roberts na aking isasalaysay sa inyo, sana magustuhan nyo. Bullies and Lovers Boys. Heaven on Earth. Kabanata 1. Panalo na naman tayo. Ang galing talaga natin, malakas na sabi ni Ramon. Nakangiti si Marjoven sa sinabi ng kaibigan. Naglalakad sila pauwi sa street kung saan naroon ang mga bahay nila. Naging biro na nga nila na tawagin ang street na iyon akala pogi dahilang katwiran nila, pulos naman sila pogi. Nakita nyo ang mukha ni Baldo. Ang pangit talaga, tapos pikan pa siya, sabi ni Nicolo na nasa mukha ang disgusto. Nagtawanan sila dahil sa komento nito. Sa kanilang magkakaibigan, ito ang pinakamagaling manlay. Pagliko nila sa kanto ay pare or eho silang natigilan. Laro si Baldo kasama ang mga kaibigan nito. Trouble, bulong ni Kyle sa kanya. Pamaling siya rito at nagkibit-balikat, malamang ay tama ito dahil walang laban sa basketball ang nagtatapos sa basketball court kapag sina Baldo ang kalaban nila. Mukhang masaya kayo, sabi ni Baldo. Siyempre naman nanalo kami, angas na sabi ni Christian. Kanina panalo kayo, ewan ko lang ngayon, nakangiting sabi ni Baldo. At parang sa isang action movie, pinaikutan sila nito, huminga siya ng malalim. Malapit nang magsimula ang trouble. Hindi naglipas sandali ay nagkagulo na sila, hindi uso ang 1:1 sa grupo ni Baldo dahil 14 ang mga ito. Samantala ng 7 lang sila. Pero hindi rin uso sa kanila ang tumakbo, lalo na kung sina Baldo ang kalaban. Malakas na peto ang dahilan ng pagkaripas ng takbo ni Baldo at gaya ng dati. Sila na naman ang naabutan ng mga tanod sa crime scene at malamang. Hindi na naman mapapanagutan ni Baldo ang kalokohan ng mga ito dahil sila na naman ang maiipit, kayo na naman. Kahit kailan talaga pasaway kayo, sites sa kanil ng isang barangay tanod. Sumunod kayo sa barangay hall, naiiring na sumunod na lang sila rito. Siguradong magko-community service na naman sila kinabukasan. Maraming beses nang nagkabangga ang grupo nila at grupo ni Baldo pero sa tuwina ay lagi sila ang nasisisi. May favoritism talaga ang mga tao rito, bulong ni Marlon sa kanya. Hayaan nyo na sila. Malinis naman ang konsyensya natin, sabad ni Edison. Hindi mapigilan ni Marjoven na sumang-ayon kay Edison. Tama ito, malinis ang konsyensya nila. Hindi naman sila nang nagpasimula ang gulo at wala na siyang pakialam kung hindi sila paniwalaan ng matatanda. Trouble na naman. Bungagsak kanila ni Mang Renato nang makarating na sila sa barangay hall. Nakatira din ito sa street nila at sa lahat ng matatanda, ito lang naniniwala sa kanila. Sinenyasan sila nito na maupo. Sumunod naman sila maya-maya lang ay dumating ang kapitan nila at sinirmunan na naman sila. Sanay na sila at alam nila kung ano ang sasabihin nito. Pamangkin nito si Baldo kaya walang saysay na sabihin nila na ang pamangkin nito ang nagpasimula ng lahat. At ayan, ano kaya mangyayari sa kanila? Pakasubaybayan nyo na lang po. Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig. Pakishare na lang po ng video natin. Maraming salamat. Bukas po ulit.